Ako si Paring Nads. Tamad ako, pero natupad ko na ang pangarap ko. Kaya tara, samahan niyo akong matuto sa pagsasaka at pagtatanim ng iba't ibang gulay. Kung mapapansin nyo nga, ay nandito tayo ngayon sa AgriSupply para maghanap ng insecticide para sa tanim nating ampalaya. Disclaimer lang po, hindi po tayo agriculturist na magaling talaga sa mga halaman o kaya sa pagtatanim. Ang may babahagi ko lang sa inyo ay kung ano yung nalalaman at karanasan ko sa pagtatanim ng iba't ibang gulay. Bago nga tayo tumungo sa ating taniman ay dumaan muna ako sa palengke para bumili ng ulam natin para sa tanghalian. Kasi sinabihan ko yung mga kasama natin na doon na magluto sa farm para sabay-sabay na rin na mananghalian. Pagkatapos ko ngang mamalengke ay tumungo na rin ako dito sa ating farm. At ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa ampalaya. Dahil tatalakayan natin ngayon kung ano yung mga management at kung paano natin masugpo ang mga insekto na dumadapo dito sa ating ampalaya. Una nga, ang ginamit natin dito na buto ay Galaxy Max F1. Ito yung hybrid variety ng Swiss Seeds Company na mas kilala sa katangian nitong malaki, glossy at green na green ang kanyang kulay. Ang maturity nito ay 30 to 35 days after transplant. At since na direct seeding itong tanim natin, ay umaabot to ng 45 days yung maturity niya. At makapag-start na tayo ng harvest from 60 to 70 days. At tuloy-tuloy na yun every 4 days. At mahaba ito from 30 to 35 cm. At ngayon ay pumunta naman tayo sa land preparation. Kung mapapansin nyo ay gumamit tayo dito ng plastic mulch. Kung hindi man afford natin yung plastic mulch, ay pwede tayong gumamit ng organic mulch gaya ng mga dayami o dahon ng niyog at marami pang iba. Importante rin kasi ito para ma-maintain natin ang moisture ng lupa at ang pagtubo ng mga damo. At bago nga tayo maglipat tanim or mag-direct seeded ay dapat naka-install na rin yung ating mga trellis. At sa ating mga plat naman ay dapat ang lapad nito ay 1 meter at ang taas ay 30 cm kung tag-ulan and 20 cm naman kung dry season. At ang pagitan ng plat or kanyang creeping area ay nasa 3 meters. At ang pagitan naman ng tanim natin or hill to hill ay 50 cm. At ngayon ay tumungo naman tayo sa mga insekto na dumadapo o sumisira sa ating ampalaya. Unang-una dyan ay ang aphids. Pangalawa ay leaf folder. At ang pangatlo ay whitefly. Pang-apat naman or pinakakalaban talaga ng ampalaya ay ang fruit fly. At ngayon ang pag-uusapan natin ay kung paano natin makokontrol ang fruit fly. Unang-una nga dyan ay ang daily monitoring natin. Kailangan talaga natin mag-monitor sa ating area para malaman natin kung infested na yung mga tanim natin. Pangalawa ay dapat ma-maintain natin yung good field sanitation or pagdadamo natin. Dapat laging malinis ang ating area. Kung mapapansin nyo ay medyo madamo na rin yung area natin, pero magsispray tayo dyan ng herbicide. At kung mahirap na talaga i-control ay gumamit na tayo ng mga attractant gaya ng supernet at methyl-eugenol. Pero sa kaalaman ng mga viewers natin, ang pinapatay o sinusugpo lang nitong mga attractant ay ang male fruit fly. Pero kung hindi na talaga makaya ng mga attractant, ay kailangan na talaga natin mag-spray ng insecticide gaya ng mga perfectayon at alika na may active ingredients na lambda cyhalothrin. At sana ay may napulot kayo dito sa ating munting channel. Na huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe, like, and share ng ating mga video para marami pa tayong matulungan na nagsisimula pa lang sa pagsasaka o pagtatanim ng iba't ibang gulay. Maraming salamat. Paalam.